Okay, welcome back sa Kwentong Drawing Podcast. Ako pa rin yung host, Jan Victorio. And on this recording, makakasama ko bilang aking mga co-host, sina Jam at Harvey. Hello, Jam, Harvey. Hello guys, Hello, good evening. good evening, and good morning sa Canada. Good afternoon kung saan man kayo ngayon. Ay, good afternoon po. So, medyo off-topic tayo ngayong gabi, no guys? So, off-topic away, a little bit away from creativity, pero try nating medyo i-connect. At saka medyo relatable naman ito no? Kasi it's essential for us na malaman natin itong bagay na ito. So, it's about on how to use our power and energy efficiently. Nung ating mga equipments o yung mga gamit natin sa bahay, no? Na ginagamit natin sa araw-araw, yung kuryente. Paano gamitin ng maayos and responsible yung kuryente, no? So we're to discuss about some tips and how to use our power utility wisely, safely, at para kung paano makatipid, ganon. Okay, sabi nga nila, ngayong mainit, ewan ko rin. Ito may mga myths tayong i-debunk, no? Na about sa kuryente, at kung may mga tanong kayo na about sa kuryente, tanong natin kay engineer, sa ating main guest ngayong gabi. So, yun. So, para mas maging responsible tayo consumer. Kasi sabi nga nila, a great power comes a great bill. Or yan. No, pwede natin i-relate dun sa dun sa slogan na yan. Great power comes great responsibility. So being a responsible consumer, right? So, yun. So to give us some facts at para mabigyan tayo ng dunong about this thing kasi masyado tayong concentrated sa being creative, no? So medyo talagang off topic tayo dito sa about this thing, no? So to give us some facts and to learn more about this essential, we invited a professional who actually serves in his local community or local municipality in Lingayen, Pangasinan. He is an electrical engineer. He is a graduate of Bachelor of Electrical Engineering in University of Luzon sa Dagupan, Pangasinan. So, dati, kasama ko din siyang nag-airsoft. Airsoft, yung nung kaya ko pang tumakbo. Yeah. So, I present to you guys Engineer Keith Jimenez. Good evening, Sir Keith. Oh, welcome. Good evening po. Opo, good evening po. Ayan, nagtataka sila baka si engineer walang camera, no. So soon kukuha siya. Pero napakalinaw ng kanyang mic, so which is very nice. So to begin with, engineer, tell us about like what you do in your profession as an electrical engineer. Sa my role sa LGU is more on electrician ang item ko na permanent. So ang role ko dapat doon is magpalit ng bulb, breaker, mga outlet, na mag-extend ng mga wire or outlet, palit ng battery, mga ganun. So more on technical side. Pero dahil alam niya electrical engineer ako, na parang na-extend yung role ko na mag-design ng mga bagong building ng LGU, mag-inspection sa mga project ng barangay, mga solar, ganun, maggawa ng POW, tapos halos lahat, more basta relate sa electrical, sa akin binaboto. Yan po. So parang yung last na din natin, last na in-interview din natin, engineer with all of the traits, no? Madami si Engineer Kit, no? So yun, kasi may mga myths tayong pabubulaanan ni Sir patutuhanan ni Engineer Kit kung tama ba, ganyan, or parang nakagawian na lang na gawin kasi nakasanayan, no? So ayun,
some things na nababanggit sa atin no, sa Pilipinas when it comes to using power. Engineer Kit, unang tanong ko, totoo bang ang solar energy ay mas matipid sa mas matipid sa pera, ganun, mas matipid? Depende na yan kung ano yung ilalagay yung solar, kung ano yung papaganahin nyo. Mhm. Kasi kung may may iba-ibang klaseng solar, meron yung nakadikit sa grid tie. Yung pag sa solar ka, walang battery yun. So parang i-compensate niya yung ginagastos mo sa utility. Parang sa Meralco, ganun, sa Meralco. Parang ibabawas niya lang. Meron din yung hybrid. Nakaano din siya sa utility. Tapos may battery. So pag may sobra sa nakukuha mong sa solar, i-compensate niya dun sa sa utility. Habang nag-charge niya yung battery mo. Meron naman din yung off-grid. Parang hindi ka nakakonect sa utility. Parang i-charge niya yung battery mo sa umaga habang gagana pa yung mga appliances mo, given na yung mga panel mo is sapat. Saka sa gabi, gagamitin mo na yung battery mo. Given na yung battery mo, tatagal hanggang umaga ulit. Yung po. Okay, so yun, ang alam pa, ang pinaka-basic na concept ko ng solar engineer is, hindi ko alam kung uso dyan, no? Yung mga, alam niyo yung mga ilaw sa kalsada o sa mga poste, o kahit sa bahay, yung sa umaga, magcha-charge siya, tapos sa gabi, automatic siyang magsuswitch. No? Pero hindi ko alam kung gaano katagal eh. Hindi ko alam kung gaano katagal yun. Normally ba, engineer, gaano katagal ang ilang oras yung mga yun magtatagal? Mostly 8 hours. Ay, okay. Yung mga solar street, matagal. Tapos may siya, sensor siya na pag na-detect sa panel, pag na-detect niya may ilaw na, ayun, mag-off na siya. Automatic din yun sir na na parang may photocell na pagka madilim na tsaka lang siya mag-on. Mag-on. Mag-on siya. Yun si Doc Rasi. Ayun, Doc. Good evening. Kamusta, Doc? Evening, Doc. Good evening. Sorry, nagsiset up pa lang ako. Ayos lang, Doc. Parang dumami yung collection ha. Parang Ang dumami. magbebenta ka naman, dumami. Paano? Hindi napansin ko sa Nabawasan nga eh. Mahal kasi yung bayad sa kuryente ngayon eh. Ayun. Pinenta. Doc Rase, ang guest natin for tonight si Engineer Kit ng Lingayen LGU, Pangasinan. Engineer Kit si Doc Rase. Yan. Good evening, engineer. Opo. So yun, balik tayo dun sa solar thing, no? Solar. Ito engineer. Yung solar ba, engineer, lang ba, sa ilaw lang ba na-apply yan? Or paano pag yung gusto kong yung something na meron bang solar na parang solar na power bank, ganon? Pwede kong gamitin, pang sasaksak ko yung appliance ko, ganon. Meron naman. Kasi pag solar, may kasama na yan inverter. So kung lang isasaksak mo, kunya aircon, ref, kayang-kaya niya. Pero for ilang hours lang din? Depende na doon sa kung ilan yung panel. Compute pa kasi yan kung ilang panel. Tapos pag gusto mong naka-solar kagabi, kailangan ng battery. Hindi siya ganun kasimple, no? Kaya, medyo complicated ng konti lang. Ay, how about you guys? May tanong kayo kay engineer? Tanong nyo na lahat about sa kuryente. May tanong po ako, engineer. Kasi meron kami dito yung Vornado gamit namin, like yung DC. Kasi sabi namin mas mababa yung konsumo niya compared sa regular na na electric fan. So yun yung na-research namin. Pero depende ba siya kung
kung DC yung kunyari, mayroong mga electric fan na DC, mas mababa ba talaga yung konsumo niya compared sa regular na ano, kahit hindi siya Vornado. Parang yung, basta may nakalagay na DC sa ano niya, isa parang ano niya, product ano niya. Kasi pag DC, ibig sabihin ng direct current. Kaya mostly ang nagsusupply ng battery. So kung i-compute, may charging time yan kung ano or kung ilan i-compute mo. Maano mo kung mas mahal o mas mura. Ang ano lang kasi pag DC, yung mga ganyan na portable. Pag ano lang, kayo mong dalhin saan. Kahit saan mo gusto. Pwede mong ilipat-lipat. Oo. Pero yung ano, yung sa amin kasi more of like ano siya, ano tawag doon? Disaksak siya na air circulator. So maliit lang siya. Pero ano, kailangan mo pa rin siya isaksak. Ang difference niya lang is yun nga, ang sabi sa amin, mababa daw sa konsumo sa kuryente kasi hindi siya kagaya ng regular electric fan nga na ano. Ayun ko kung magkano yung computation nila. Pero na-compute namin before, parang 46 pesos lang a month pag ginamit mo siya regularly. Yun yung konsumo niya. Tapos ang difference pa niya is, since gumagamit din kami ng aircon, parang hindi namin tinatagalan yung mababa na temperature ng aircon. Pwede namin siyang i-ano na lang gawin. For example, ngayon, mga tanghali hanggang hapon gagawin namin 27 or 28. Tapos sa gabi, parang 29 na lang. Kasi yung ano, yung lamig niya na-retain dun sa circulator gamit yung ano, yung Vornado na circulator. So, ang tanong ko pa, sorry. Ang tanong ko talaga Sige lang. is ano, okay po ba yung ano, yung gawin sa aircon is start ng ano like 27 tapos gawing 29 siya ng gabi instead na gagawin siyang 27 na dire-diretso. Okay lang ba yun na 27, 29? Or hindi ba siya nakaka-apekto dun sa consume? Yung aircon ba inverter type? Inverter type naman po. So okay lang yun kasi ang ano ng iba kasing tao pag aircon sasagad nila ng mga 16 ganun, dire-diretso na. Oo, sumasakit na yung tiyan ko na. So nangyari yung compressor niya sa likod hindi tumitigil. Napapagod. Papagod. Parang nagiging Tawag doon nag-overtime. pinipilit niyang gawin 16 degrees yung kwarto, which is hindi naman naabot dito sa Philippines. Kasi mostly ang temperature sa Philippines, mababa na siguro yung mga 32, ganun. Tapos, may parang gusto nila sabihin, natatawa sila sa 32. Kasi ngayon, ang init. Parang ang layo pa rin ng 32 kasi dito sa amin kaya natawa ako ng 30. Pero ngayon, dahil sobrang init, mababa na yung 40 plus. Mababa na yung 40 plus. Actually, to be honest, hindi ko alam kung paano ako magsusurvive sa Pilipinas pag uwi ko. Isa yun sa parang nagbakasyon kayo dito. Kasi nung nasa Pinas pa ako, siguro mga 9 years ago, tuwing meron kaming nagvo-volunteer kasi ako, pagka nagvo-volunteer kami talagang yung damit ko yung alam niyo parang nabasa talaga ng yung parang naligo ka ganun. As in basang-basa yung damit ko. Sabi ko paano lang kaya pag Grabe, uwi 9 ko years ngayon? ago. 9 years ago, malamig pa 9 years ago eh. Right? Ewan. Paano na lang kaya pag uwi ko ngayon? Wala na. Magiging paddle na lahat. Sobrang init dito. Nag-16 nga sa Aurora. Ganito, engineer, meron ba akong, kunwari ako gustong umuwi ng Pilipinas nasanay na ako ng medyo malamig dito sa amin. Meron ba akong pwedeng bilhin na yung parang portable na AC? Hindi yung yung electric fan na yung kinakabit dito sa meron kasi ako noon dito sa amin tuwing summer kasi medyo mainit din. So meron ako nung parang electric fan pero parang hindi ako satisfied lalo pag nasa labas ka yung outdoor ng init. Pag portable,
Meron yung portable na Pangmalahit. parang fan na water yung ano niya. Lalagyan mo. Ay, yung water nilalagyan ng tubig. Yung mist. tubig. Ah. Hindi Yung miss. misting Or hindi siya ganun Hindi ka-portable. siya Hindi siya Hindi siya ganun ka-portable. comfortable. Oo, kailangan mo pa siya i-set up. Movable lang. Oo. Para ka pa rin Movable. naliligo. Oo. Yeah. Naalala ko. Ako, engineer, may tanong din ako. Okay, Doc. Sige. Kasi last month, ang bill ko lang sa kuryente is like 6,000. Ngayon umabot na ng 14. Oo. So kasi naka-full blast na yung mga aircon and everything, ano. Tapos meron din yung true. time na lately, mga 2 weeks or 3 weeks ago, nagpa-fluctuate na yung kuryente dito sa amin. Tapos may mga ibang bahay na kukuha din yun, nagpa-fluctuate din yung kuryente. Ang sabi nung electrician ko is parang kulang yung power supply. Nag-overload. Oo. Ay, nag-ano nga. So Doc, may chance din ba nag-ano na nga isa rin yun dito. sa dahilan na ano? Nagpa-fluctuate din yan? Sa amin din, nagpa-fluctuate. Meron talaga nag-red alert yata or yellow last time. Oo. Kung ano, May chance ba kasi na kulang daw tatagang sa tataas ano. yung kuryente pag ganun? Na fluctuating yung kuryente? Opo, Doc. Kasi sabihin na natin aircon is kailangan niyang voltage is 220. So, pag yung voltage is nag 200 na 200 volts. Mamamatay Talagang siya. kukuha siya na talaga mas anong kurente kasi may makina yung aircon. Talagang kukuha siya. Mas mataas yung hilain niyang para lang mapagana niya yung makina. Oo. So, ang daming nun. Ang daming Oo. nakasinding aircon tsaka refrigerator. Talagang kukuha siya ng voltage niya. Hila siya. Kaya ang I see. doon dapat kung di sa utility, baka sa distribution ng talagang bumabawa na yung power. kuryente. Oo. Oo Hindi nga. na kaya ng supply. So, dapat inverter lahat ng appliances mo para ganun. Para makatipid. Oh, yes. Ganun ba yun? Tapos pag hindi ginagamit, tanggalin na lang sa saksakan. Oo. Ayun. Engineer, Mas- ito. Sorry. Hapa. Doc, may tanong ka pa, Doc? Sorry. Sige, follow up na lang mamaya. Sige. Ikaw muna. Nabanggit ni engineer yung patayin sa saksakan. Ito parati akong sinasabi ng misis ko eh. So, ito, isa sa mga Tsaka sa Pilipinas din, kunyari ganito, yung mga charger, yung mga sa cellphone natin, di ba? Di ba? Oo. Kapag ba, kunyari, Guilty si Jam. kapag ba yung sinaksak ko yung phone ko, right? Tapos nag-charge, tapos nag-full bat. Nalis ko. Naiwanan ko nakasaksak yung yung charger. May ba yon? May nagko-consume ba yun? Konsumo. Mayroong konti kasi mga charger natin may mga yan mga sa loob may mga Yung flowing. circuit din yan tapos may mga capacitor din yan. Okay. Try nyo pag nagkakarga yan pag 'di ba nakasaksak. Kaya pag tanggalin nyo yung charger sabay isaksak nyo agad sa may magbiblink pa yan na nagcha-charge. Okay. So, totoo nga. Dapat Oo. Okay. How about yung kunyari ito kasi as dito sa line ng work ko, hindi lang sa akin yung mga freelancers, yung mga creatives, usually nakasindi dire-diretso yung kanilang mga computer. I mean, kahit hindi, for example, tapos na itong aking session, ko lang siya, maybe sleep mode or naka-close lang lahat ng apps, pero nakabukas yung aking computer. Malakas pa rin ba sa yun? Consume mo yun, engineer? Oo. Kahit naka-standby. Kasi parang itong PC ko, Okay. siya, a minimum na watts na kinukuha niya ngayon. No, hindi under GPU, nasa 136 watts. Standby lang. Okay. Parang guilty lahat ng mga creatives na nakikinig. Mamaya magsha-shutdown na ako. Bigla napakamot bigla eh. Parang, Napa-facepalm kami Ganun lahat. din ba sa laptop? Opo, Doc. Ganun din. Same din sa laptop.
Ah, Ay, may tanong din po ako, engineer. Kasi ako kasi, nakasanayan ko na, naging habit ko na yung di ba nakasaksak yung adapter, tapos yung connector. Tapos pagka-charge ko, tinatanggal ko lang, pero hindi ko binubunot dun sa dun sa mismong Baliktad um, naman. ah. maano kaya yun? Parang may konsumo ba siya or nakakasira ba siya ng charger pag ganun? Kasi iniiwan ko lang yung adapter tsaka yung connector nakasaksak sa sa extension Mm. cord. May consumo pero hindi naman ganun masisira agad yung adapter. Okay, safe. Ligtas. Pero pag Ligtas. aalis kayo ng condo or Bahay. Oo. mas magandang tanggalin na lang. Oo, Ay, kasi yes hindi po. natin, Siyempre, of kasi course. may Oo, sabi ko, susunog. may capacitor yun, may chance na pag nag-overload, Oo. pumutok. Mhm. Tama. Sana di marinig ni Mrs. ko tong episode na to. Ginagawa ko. So, yun. Ayun. Ito yung doc, yung engineer yung sinasabi kong meron ako. Yung Parang yung ganyan. Parang sa- headset Opo. ang dating niya. Pero May siya, ganyan din parang dito. hangin lang eh. Oh, may ganyan Maraming din. ganyan dito. Oo. Life. Oh. Yung Jisoo Life yung uso ngayon. Oo nga yun. Ito nga yun. Jisoo Ganun Life. din eh. Oo. Oh, ito nga yun parehas. Jeso Life Ah. din to. Oo. Okay. Hindi ko alam kung under Xiaomi din yata yun yung Jisoo Life. O, parang Chinese brand din yata to. Oo. Ako lang. Under Pero Xiaomi yata sa parang ang ano ko mag-line nila. dito, parang binubuga lang kasi niya yung hangin. Parang Oo. hindi siya yung Sa MRT, ang dami na kaganyan. Yung last na sumakay ako. sa MRT. Wow. Oh. Meron pa yung parang box na itim na sinasabit sa leeg. Tapos Box. lalagay sa loob ng damit. Hindi, may bago ngayon. Oh, yun. Tama Ano yun. eh. Yung sa loob. Oo, Parang ganun hindi sa hindi, frente. papawisan yung Lalagay dibdib. sa loob ng damit. AC na ba yun? Bakit box? Ano yan? Parang ang Hindi, electric fan pa rin eh. electric fan pa Parang rin. siyang fan, Oo. pero parang mas malakas yung Ipapasok mo sa loob ng damit mo para hindi ka pinagpapawisan Oo. sa dibdib. Oo, dun siya. Parang ginagamit din yata Sinasabi yun sa sa belt. mga suit, mga costume. Sa cosplay. Engineer, familiar ka ba doon? Doon sa yung sinasabi nila? Oo, nakikita ko na yun, umuuso. Safe ba? Pero, Safe ba yun? Ilalagay mo sa loob ng kwan mo? Oo, chargeable naman yun. Okay. Hmm. Para kang Basta- iron yung tuwing lalabas, meron kang ilalagay sa dibdib mo para lang. Or marami kang dalang power bank, 'di ba? Charge mo na lang diretso. 'Di ba? Sa akin, coolie spray lang ako. Yung binili namin sa Donkey. yung spray mo pag malamig sa damit. Init. Ito, speaking of init, ayan, nauso na yung mga iba-ibang kwan, yung mga portable gadgets na yan, so, eto, engineer, totoo bang kapag mainit, mataas talaga ang konsumo ng kuryente? Or mas mahal ang singil ng kuryente pag mainit? Oo, Depende dinadagdagan na lang nila. hindi. Siguro kasi pag mainit, alaman naman natin may mga nadja-jumper, mga ganun. Talaga, para doon, yung utility, doon, sa atin pinapabayadan yun eh, yung mga nagja-jumper. Tayo rin palang nagbabayad nun. Oo, tayo nag-shoulder. Kami lang kami. Okay. Or sa Hindi kayo Canada, kasali wala doon. naman. Oo. First world, Oo nga. third world country problems to. Kaya pag mainit talagang madaming naka-aircon. Nag-aircon. Ano bang concept ng alam ko yung jumper, yung yun, nabanggit na natin yung jumper, no? Yung jumper ba, yung pag yung nakikisaksak sila sa parang may yung kasi minsan may mga jumper na yung legal, yung mga parang nakiusap na sila, 'di ba? Parang ganoon, naka-connect. May legal na jumper. May gano'n ba? Parang paano bang ginagawa ang jumper, engineer? Paano ba 'yun? Nakikisaksak ba? May equipment ba na para makakonect doon? Paano ba yung idea? Parang makikita. Ang equipment lang nila dyan yung wire. Ang gagawin nila, yung sa utility, kasi yung pag dumana sa transformer, magiging na yan, 220, yung dalawang wire. So, ang gagawin ng nagja-jumper, babalatan niya yon, i-hook niya yung dalawang wire, may kuryente na sila. Hindi duman sa metro. Harvey.
balisa lang yung metro nyo. Mali yung Parang sinasabi ganun. ko. Yung metro mo lang. Oo. Harvey, Metro mo Harvey. lang ang metro. Gantayin mo si John Vic. Siya ang kauna-una magja-jumper dyan sa Canada. Oo nga. Napapansin ko yung mga tanungan niya, yung mga ano eh. Bakit yan mamaya sa poste. Walang posted doon sa ilalim ng lupa eh. Ano sa ilalim ba? Oo nga eh. Ganda nga dun sa ano eh. Sayang. Parang siyang sa ano, yung sa BGC, ganun. Kaya pala mayroon ka ng pala dyan, maghukay ka yata mamaya dyan, Vic eh. Yeah, yun. So, may tanong pa kayo guys about sa ano? Oo, marami. Marami akong tanong. Sige. Ay, may tanong ako, pero parang pang ano na to eh, pang supplier na to ng kuryente. Kasi may times na ano, may chismis. Kasi yung ano, yung kapitbahay namin dati, yung ano niya, yung metro niya, nasa gilid. So, hindi mo siya mababasa pag nandun ka sa gate. Kailangan po kumatok sa gate, tapos saka mo siya mababasa. Kaso parang napapansin namin, walang kumakatok. Mhm. So, wala nag-read. So, ang nangyayari nun, sabi na, paano kaya binabasa yung kuryente nila? Tapos, yun, parang ganun. Ano kaya, ano yun? Paano sinisingil? Ganun. Ano kaya, paano kaya Ine-estimate parang na lang hinuhukos-pukos. itong bahay na to, ano to eh. Malakas kumonsumo to eh. Ganyan. So, parang, is there a way na Uy. mabasa yung konsumo mo without reading the, ganon? Metro. Pwede ba yun, Meron engineer? ba silang parang sa ano? Meron parang silang gamit na monitor- parang Monitor sa, parang database, ganun. may gamit Monitor silang ba yun online? pag malapit sa meter, basta kahit gaano katas yun parang i-read niya lang yung parang barcode doon. Mm. Kikita niya na yung Pero meron din na encounter ko, pag di nila alam yung nasa yung metro, neither i-average nila yung konsumo ng 3 buwan or kung ano yung pinakalas. Average. Yun ang sisingil. Oh. Oo. Yun ang isisingil nila. Ganun pala. Ang galing, no? Kasi hindi naman sila malulugi kasi Mm. yung mga pag tinignan niyo yung resibo dito sa Philippines sa pinakabandang baba, may mga yung losses. Oo, may losses. Yun. Kaya hindi sila nalulugi. Oh, may Oo, tanong ako, marami. engineer. Ano yung nakaka-apekto doon sa presyo? Ba't tumatas? Dahil ba sa parang maraming gumagamit, kulang ng Supply supply, and ganun? demand. Right? Kasi minsan tayo yung nag-import tayo ng kuryente. Depende sa value sa market. Kaya pabago-bago. Tapos So, yung hindi pala natin gine-generate na mag-isa yun. Oo. Okay. May Kaya pala. tayo. Nag-iing Ngayon ko lang narinig, ini-import ang kuryente. Usually, ang ini-import is yung mga tangible things. Right? Yung mga bawang. Paano yun, engineer? Paano nai-import ang kuryente? Explain mo sa isang Layman's 5 term. years old. 5 5 years old. old. Explain mo sa akin. may kasi tayo yung ang tawag doon wholesale electricity spot market. Parang ganun. Doon inaano yung kung magkano yung bibili yung buyers sellers ng kuryente. Doon i-determine. Kaya nagbabago talaga yung natin na price natin sa kuryente. Mhm. Tapos kung di ako nagkakamali, ang nagsiset ng monthly natin is yung ERC. Sila ang nagsiset ng per month ata natin. Yung Energy Regulatory Commission. Mhm. Parang ganun. Okay. Medyo complicated kasi madaming agency kasi involved sa natin. Parang NGCP, ganun. Depende na din sa mga hindi ko wala pa kasi akong background doon masyado sa utilities. Hindi pa kasi ako nakakalipat sa Yung sa engineer, ito wala talaga akong alam sa mga electricity. Pero nakakapag-produce ba tayo ng electricity pagka yung sa mga dam, yung sa mga water ganun? Oo, yung turbine. Yung pag-dam turbine. So hindi
hindi yun nagiging enough para mag-supply sa kunwari kung nasaan lugar ka, no? O kasi parang ngayon sa Philippines tag-init. So yung dam mababa. So hindi nila pwedeng i-release yung tubig. Mm. So baka Okay. nag-downtime yung dam para ang tawag doon, ma-save yung water na nandun sa dam para pang-supply mga ganun. Maganda rin pala pag umuulan dyan, no? Di lang para Oo. sa mga farmers, kundi pati sa mga sa ating ano yun? Government ba yun or ano? Parang Ang alam ko private. Mostly private yung mga so hindi Parang rin dito, para matutulungan yung mga yung mga locals dahil pang private lang din. oo. Okay. Kasi siguro pag may nag-produce na power plant ang government, siguro siguro gagawa nila sa Senado ng kunyari ganito ang bebenta natin sa mga consumers na presyo, naka-fix na. Okay po. Thank you, Engineer. Ikaw, Doc Rasi at Jam, may tanong yata kayo. Sige, si Jam muna. Yung tanong ko is ano yung nyo, parang ano yung opinion nyo sa kasi parang recently, nawala si John Beck. Nag-jumper muna. Pinatay yung mga appliances niya na Ayun, na-distract ako, bigla nawala si John. Nawala yung tao paglingon ko, no? Ayun, ano yung opinion niya sa kasi recently, parang narinig ko yata sa news or nabasa ko ba yun, hindi ko maalala. Parang gusto daw ng government na mag-open, like, mag-invest on nuclear power plant. So, ano yung opinion niyo with that, considering na the Philippines is on top of so many fault lines? Magiging okay ba siya sa or para siya magiging Japan na nagkakalik yung in terms of parang suitability niya sa ng Philippines. Okay ba siya or better na mag-produce pa ng like mga dams ba ang kailangan for other options ng or wind turbines ba ang kailangan ng Philippines? Ano yung opinion niyo with that? Parang ano yung suggestion niyo if ever na bibigyan kayo ng ng choice para pumili? Ayan. Kasi pag ako pabor ako sa kasi talagang bababa yung price ng kuryente. Given na yung pagtatayuan nila is yung sabihin na natin na isolated. Kasi yung parang yung sa Japan naman kasi malapit sa dagat na na tsunami ata kaya nag-meltdown. So tapos sa naman mga renewable energy naman may mga downsides din kasi. Parang pag yung wind turbine na iikot lang naman yung pag may hangin. May downtime din. Tapos parang yung sa dam. Pag tagtuyo, hindi din makagagamit yung turbine kasi walang tubig. Yeah. So, Tapos sa solar naman, downside ng sa solar is yung tawag doon kasi pag sa solar kailangan palitan yung mga yan yung mga solar, yung waste, parang yung panel. Ang alam ko nahihirapan pa silang i-recycle. high maintenance. Para siyang high maintenance. Gusto kasing high maintenance ng kasi parang narinig ko na mas high maintenance daw yung nuclear power plants kasi mas mas kailangan tutukan especially if magka-leak siya, so delikado. So mas mahal yung maintenance na compared sa solar. Ayun. Pero Solar usage. Ay, sige. Go. pero yung advantage naman na ibibigay ng nuclear mas malaki naman kaysa sa maintenance cost niya. Para sa akin so kung pro-nuclear si engineer. Pro. Nuclear. Tapos, Ano ba yun? ano ba yung tanong ko dun sa Ayun, pag nag-cloud seeding ba, engineer, Totoo ba yun? pasok ba siya sa Kunyari, nag-cloud seeding. Nadadagdag ba yun sa dam? Kunyari, nag-cloud seeding sila ng part na may dam. Totoo ba yun? Pupunta din.
Depende kasi cloud seeding, hindi naman pag Depende kung saan nag-cloud seeding, mahuhulog yung ulan. oo, tapos kung Sabagay. gagana yung cloud seeding, Mhm. Ay, kung gagana. Oo nga Ano naman. ba yung may Tama, chance concept na tama. leading. engineer? Totoo ba yun? Kasi yung akala ko yung para ito, for me it's like a myth. Totoo ba yung cloud seeding? Paano ginagawa yun, engineer? Parang balloon yata yun something na. Ang alam ko is sa airplane yun eh, tapos maglalaglag sila ng Asin. salt ata din yun, salt, oh. Oo. Ah, Sa ulap. talaga? Mm. Parang tutulungan lang niya yata yung parang ipupush lang niya, Mapabilis "Uy, yung bumaba ka na." process. Oo. Ah, parang Aasinan. Ganun. Bubuturan ng asin, kabitsin pag Okay. Akala ko, yeah, may eroplano tapos meron silang pipindutin na device tapos biglang yun lang kasi pag cloud seeding dapat ilaglag, ang alam ko dapat ilaglag nila sa ulap. So maghahanap ka ng spot na may ulap. Oo. Pag walang ulap Tapos yung yun, dam, wala rin. Ang sobra init. Tapos ganun yung pagkakaasin. Ganun. Gumagalaw pa yung ulap. Paano yun? Salt Sino na nga ba yan? Bay. Asinan mo. Salt Bay. Oh, okay. That's Ako naman, may tanong naman ako. Very basic lang yung tanong ko kasi alam ko naman mga creatives natin gumagawa ng paraan yan para masaksak lahat ng kanilang appliances sa isang outlet. So engineer, ang tanong ko, hanggang ilan na kayang i-supply ng isang ang tawag dito outlet or extension wire? Hanggang ilang appliances ang kaya niyang i-supply yan? Kasi maraming Kasi, octopus wiring na nangyayari, di ba? oo. Oo. Kasi Alam ko guilty sa, si dyan RV. sa namin, sa isang circuit, may isang circuit, yung breaker niya is 20 ampere. Ang inaalaw Okay. lang namin doon is 80% na so 16 ampere lang. Paano mo malalaman yung ampere ng isang yeah. Parang kasi kailangan mo ng yun eh, yung talagang tester eh. Mm. Wala ba yung yung parang I see. Kasi kanwari, di ba, may PC tayo. Yung PC may AVR. So isasaksak mo na yung AVR dun sa outlet. Yung AVR naman, may sinusupplyan nyo na monitor, PC, printer, speaker. Ano pa ba yung mga nakalagay doon? Marami yun, di ba? Tapos yung electric fan. Diyan may refrigerator pa daw yung outlet na. Di ba? Marami yun. Hindi ba mag-overload yun pag ganun? yeah. Safe ba yun? Pag yung given na yung gumawa sa building or bahay nyo is talagang tinutukan niya, pag nag-overload yung magti-trip yung breaker. Yes, oo. Tapos Kasi papalitan parang ng break. Oo. Parang yung may na-encounter kami. So, yung outlet is nasa total sa buong circuit nasa 8. So, ang nangyari, hindi nag-trip yung breaker. Ang nangyari, nasunog yung outlet. Kasi nag-overload na kasi. Yung hindi nag-trip yung breaker kasi hindi niya na-aakyat yung tripping value niya. So, ang nangyari, so yung isang outlet nasa sabihin na natin 10 ampere yung outlet. Nasobrahan na yung nasaksak. Parang nagsaksak sila ng 3 computer na may 3 printer, isang dispenser, tapos rice cooker pa. Naku, ang dami. Oh, may rice cooker Tapos na ginawa niyang call center Kaya yung bahay niya. Okay. Kaya yung pinaka huling outlet, yung pinaka huli, nasunog. Engineer, may ba yan? May signs ba na hindi na kaya yan ng breaker or ng outlet? Like namamatay-matay yung ilaw, ganun or what? Pag sinunod yung standard kasi, hindi kasi nakakonekta yung ilaw sa outlet eh. May sariling breaker yung ilaw. So pag ganun,
Ilang talaga pag hindi mo makikita hanggang Pag amoy sunog natunaw na or umapoy na o Mag-uusap yata kami ng electrician ko bukas Oo. ah. Kasi ang gawain kasi namin kung parang sa kunyari sa work namin sa office, ang ginagawa kasi namin pag although overkill masyado kasi pag may pinapagawa sa aming event o ginagawa namin yung outlet is ang rating ng outlet is yung wire niya is sabihin natin number 12. Ang sinasaksak namin doon number 10, yung mas malaking wire, yung pang aircon. Mm. Para pag nag-overload, ang Overhead. unang bibigay yung breaker. Oh, Kasi nilakayan namin yung wire eh. Kaya unang magbibigay yung breaker. May overhead yung yung ang galing wire. Oo, naman. may overhead yung wire. Ang cool. Tingin mo ba, engineer, essential na ba ang aircon sa Pilipinas ngayong given the fact na pumapatak na tayo ng 50 to 6, posible, hindi ko alam kung totoo yung 60 pero yung 50 totoo daw na degrees, 50 degrees. So, essential na ba sa tingin mo Sa Aurora. ang paggamit ng aircon sa Pilipinas? Oh, yes, essential na. Mas lalo pag may mga bata. At Oo. matatanda, di ba? Cancel. Matatanda din. Yung may mga sakit sa puso, ganun. Mas prone sila. Yung may mga health risk. Oo. Any types of Yung sure. inverter. okay. Okay. Or may mga brand ka bang may re-recommend na yung hindi masyadong maarte na yung pang Matibay. pasok sa masa, ganon, di ba? Kasi ang conception natin sa aircon, dapat ang bahay mo ganito dapat yung bahay mo well built para maka-hold ng aircon, di ba? Pero tingin ko marami namang gumagamit, hindi naman ganon yung sobrang ayos ng bahay. Even may tubo wood, po. no? May mga aircon, no? So, anong mga tingin mo yung mga brands ng aircon engineer na pangmasa, yung pasok na pasok sa masa, brand, and Mostly carrier, mga ganun, carrier. Ang mga ginagamit Ang mahal yung namin. carrier. Ang carrier. Talagang hindi, kung nagtitipid naman, Pang-klase lang yun. Pang-klase lang yun. Tinignan ko nga yung tatak ng aircon namin. pag nagtitipid naman, meron naman inverter type na alam ko na yung window type. inverted Na- window, okay. Yeah. Yun, yung mga maliliit, Nasa magkano ba 0.5. usually ang aircon ngayon? Kasi yung kwarto namin sa sa Pilipinas, carrier din pero window type siya. Kung 11,000? Nasa ganyan ba ang presyo nun? O may mas Pag mura na? Ang mura naman yan ng aircon na yan. Ano ba? pag window type talaga, mura. Pero mas Tapos makonsumo sa kuryente. Baka hindi naman inverter yung aircon. Mas- mas- Hindi inverter. tapos mas matibay. Pag naman, yung mga pag mas split type naman, mahal. Nagre-range na mga 20 plus 30. Yung nga lang, pag nagba-blackout, may chance ang tamaan yung board niya sa labas, yung condenser. Mostly lang ginagawa ng mga technician, pag nalaman nila tinamaan yun, nang sasabihin nila, palit na buong unit. Totoo ba yun? Engineer, kailangan na bang palitan or pwedeng remedyohan? Yung may nakita ako, pwede naman remedyohan, may papalitan lang na pyesa. Kasi may Sa board. inverter kami doon sa bahay. Basta nitong siguro 3 years ago nag-decide na silang lahat ng kwarto namin may window, tapos sa open sa sala may yun yung split type. Pero hindi medyo maluwag yung sala paano ba ma-determine, engineer, yung about sa anong HP, anong klase ng aircon ang kailangan bilhin based sa laki ng kwarto mo, ganon? May mga pa yun competition may i-include ka din kasi Square meters. parang yung area
Tapos yung sa wall kung sa parating tinatamaan ng araw. Tapos sa ceiling, kung ceiling din, kung semento talagang mainit. Tapos pag hindi naman semento, yung kung may insulator yung bubong. Bubong. Oo. Oo. Mostly dapat yung mga pintura natin ng bahay is puti Mm. para hindi madaling uminit. Ganun. Madami i-consider eh. Pansin ko kasi dun sa last na uwi namin nung last year, okay kapag kukunti, o kunya 3 lang nasa sala. Pero pag ang dami na kasi minsan, as in ang dami namin doon parang palengke doon sa doon sa ang daming tao doon eh. Pag nagmungkog na kami o pag nagsama-sama na kami, sino nagpatay ng air? Akala namin may nagpatay ng aircon. So, yun. Sinong nagpatay ng aircon? So kulang ng horsepower. 'Di ba tama ba engineer horsepower yung term doon? Opo. Horsepower. Depende din kasi pag madami, yung body heat din ng mga kasama doon. Nag-ano din sa Tapos kung TV na Madaming malalaki, mainit din yun sa likod eh. Ito, Doc na naman. Ito, engineer. Ano yung mga pwedeng gawin pagka, syempre, hindi naman lahat kayang bumili ng AC or ano kung nagipit. Ano yung mga pwedeng gawin mo? Kunwari, from building the house or kunwari, meron ka ng existing na bahay. Ano yung mga pwede mong gawin para hindi makulong yung init sa loob or para mas presko yung environment mo sa bahay? Pag kung may bintana kayo, kasi merong bintana sabihin natin magkatapat. Mas magandang buksan na lang. Para yung hangin, parang umiikot lang, lalabas, papasok dito, Circulate lalabas sa kabila. Tapos, wag na lang nila gawin yung nakikita nila sa TV, yung binabasa yung sayang yung tubig. Binabasa yung Yero? yung pader? Yung yero. Oh, Ay, yelo. okay. Walang epekto yun. May epekto na, pero Parang tatas naman yung bill mo. Mabilis Tatas yung bill mo mag-dry sa up din lang yung tubig. Tatas yung Kasi bill mo sa sobrang init, di na kaya. tubig. Iligo mo na lang, 'di ba? Pwede siguro. Okay din yung pag gagawa ka ng bahay, taasan mo yung kisame. Mas Oo. mataas. Actually. Kasi marami kaming pasyente dito na naatake. Yung mga kisame nila ang bababa. Na-observe namin. Sobrang init sa bahay nila. Yun din, may pwede din yun. Yun lang kasi pag dito sa Philippines, pag gagawa ng bahay, mostly talaga tipid eh. Oo. Tipid din nila eh. Kaya hindi natin So yun, Windows na lang. I-open yung mga Windows, no? Para pumasok yung hangin. Sa mga nagtitipid dyan na mga creatives, open nyo yung mga Windows nyo. Windows 10, guys. Windows 10. 11. Pero ngayon kasi ginawa namin yan, nagbukas kami, 2 pinto. Kasi pinto yung mayroon dito sa hall. Bukas kami. Tapos tinay namin, sabi namin, ay try natin, buksan natin electric fan. Pagbukas sa electric fan, kala mo sinisilap, parang nasa sauna. Sauna yun ang yung init to hangin. Sabi ko, patay na nga natin electric fan. Ang sakit sa balat. Yeah. Dati nga grabe. mas nung nandiyan ako pag natutulog ako, mas pag medyo mainit, okay na yung walang electric fan. Tiisin mo na kaysa ng nga. electric fan ka. Kasi Actually, parang oo. napupuna, nagda-dry ka eh. Para kang binoblow niya yung mainit tuloy. Parang kanina sa Dagupan, humangin ng malakas, ang init ng hangin. Ang sakit sa kutis. Grabe yung kutis. Kutis talaga yun. Siyempre, yung kutis mo yung na-expose doon, di ba? Kalahati ng mukha ko namumula eh. Meron bang pwedeng gel doc na pwedeng itakip sa katawan para hindi masyadong initan? Yung sunscreen. Sunscreen. Pero pang Ang yun eh. para hindi ka Pang kulan din. Tapos yung gamot sa sa sunburn is aloe na lotion. Pinsan ko kasi dermatologist eh. Yun yung nire-recommend niya sa akin. aloe vera. Pwede na magtanong. Si. Okay na ba? Kasi before pa, may kasi ako, pag pumapasok ako sa work, naka-electric bike ako.
Tapos may backpack ako, may laptop. Lahat ng gadget nandun. So every time na pumapasok ko, ganun yung mga, tawag dito, yung Switch, di ba? PS Vita, nandun lahat sa bag ko. Pag walang pasyente, naglalaro ako. Dora, ang daming dala. Oo, nandun. Basta lahat ng electric, mga nandun sa bag Gadget. ko. So, Ah. gadget, tapos naka-electric bike pa ako. Pwede ba akong matamaan ng kidlat? Pag mga ganun. Pag kidlat naman, ang una nung tatawa ng kidlat kasi pinakamataas eh. Tapos bakal. Maliban lang Oo. may may rod ka sa likod na. Pwede kang tamaan kung Yung mga pwede mini kang tamaan. electrics na gano'n, hindi tatamaan. Hindi. Pwede kang tamaan pag kunyari bumabahay ka tapos May rod. biyahe no, tapos paligid mo is farmland. Oh, yun, Ikaw yun, yung exactly. ikaw Kasi yung dumadaan ako sa pinakamataas. farmland. Ikaw yung sabihin natin, ikaw yung pinakamataas. Ikaw yung unang tatamaan. Ay, gano'n. Kung walang puno, malapit. Interesting. Lapitin pa naman ako sa static kasi sa office, yung mga bakal-bakal, lagi kong hinahawakan pag nag-oopera kami. Nag-spark. Tapos pag may nurse akong or yung assistant ko, No, may Spark. static na lumalabas. Static. Parang feeling mo si The Flash kayo, no? May parang spark na lumalabas. May eh. spark na lumalabas. Ako Dito din. sa amin, dito sa amin, napansin ko sobrang lakas ng dagat sa amin. Lakas nun, Kunwari, lalo na pag malamig, di ba? open ka lang ng mag-open Kasi ka lang ng ng door. Parang may bibigla ka na lang eh. Minsan natatakot ka ng makukurente hawakan ka. eh. Oo. Oo. Yeah. Nalagyan ko ng damit yung Ayun, engineer, meron bang pang anti-static ka? Parang Tatanong ko rin kailangan? sa akin. Damit ba? Or Ang ginagawa kasi pag ganyan, hindi, depende na sa inuupuan nyo. Kunyari, pag yung mga upuan, alam niyo yung parang balon, pag kinikis-kis nyo sa ulo nyo, di ba, Dumidikit. dumidikit. Parang gano'n nangyari pag sa mga upuan nyo, pag magalaw kayo sa upuan, nagbibuild yung static nyo. Kaya pala. Oo. Huwag tayong gagalaw-galaw. Suko ka na, Doc. Magalaw. Dito kasi yun sa nabanggit ni Arby, talagang napaka as in makikita mo talaga yung ilaw. Lalo pag gabi, lalo pag spark. kapag malamig, kapag winter kasi nga yung hangin dito is dry. No, wala masyadong moisture. Wala sa trabaho na experience ko yan, kahit anong hawakan mo talagang masakit pa yung talagang pitik na masakit. At Pati sa tao eh. Kunwari kami nung ka-work ko, minsan kunwari nagka-shake hands kami or something, bigla ka na lang mag-spark kayong dalawa eh. At least may spark kayo. Ba? Lalaki yun eh. Lalaki yun, Doc. Hindi pwedeng may pwede spark. naman. Malay mo. Kaya nga. Ito Doc na naman. Puro ako Doc eh. Nasanay ako sa'yo, Doc eh. Ito, engineer. Pagka may thunderstorm sa Pilipinas or kahit saan, pwede bang gumamit ng cellphone? Ayun, yan. Thunderstorm? Alam ko, pwede naman eh. Thunderstorm. Kasi nung bata ako, tuwing, wag ka gagamit ng cellphone ba, tamaan ka ng kidlat kahit nasa bahay. Yun yung Wala ko ng TV. yun yung parang pamahiin na ng mga... Punta na tayo sa myth dyan, Bake. Okay. So, yun. So, yun. Hindi, okay lang na po. Okay lang. Pero pag Yung thunderstorm talaga, mas magandang pumasok na lang kayo sa indoor. No, I mean, nga, Doc. Doc. Nga, engineer. Yung pag nasa bahay Na-miss mo talaga ako, Harvey. Nakikita ko yung picture mo dito eh. Palitan kita eh. Yan. Yung pag kunwari nasa bahay, pwedeng gumamit ng phone, no? Pwede. May thunderstorm. Okay. Yung yung pag nakapula ka, yung sasabi na pag nakapula ka, pwede kang tamaan ng kidlat. Yun din Pag yun. nakapula ka. Hindi ko sa buwan yun. Yung bawal na Alam ko, parang myth din yun eh. Kasi pag nasa labas ka talaga, unang tatamaan ng kidlat is yung pinakamataas, tapos conductive. Kaya pag sa Manila kasi, ang alam ko pag sinusunod nila, lahat ng mga condo is may lightning arrestor. Para pag kumidlat. Imbis Ganun na din pag sa mga kumidlat, munisipyo, meron din. Anong gamit nun? sa amin wala. Alam ko. Yung sa naman, yung pag,
Diba yung sinasabi yung AC yung nakakabit sa pader? Paano yung sa mga portable po or parang mga movable? Kasi yung mga movable yun, ano talaga yun, yung tubig nga. Depende na kung saan mo ilalagay. No, parang blower. Mm. Blower siya. Mm. Tingin ko Tapos, sa yung- sorry to cut you off, Sige po. engineer. Tingin ko sa Pilipinas, Harvey, wala kasi yung gamit natin dito. Wala silang ganoon eh. Naghanap ako, Harvey, pag uwi namin last year. Walang ganon? Pinilit ako ni Jenta. Alam kong wala, pero Ang init eh. maghanap ka ng portable aircon, sabi niya. Wala ako, maghanap ka. Yun. Oh, Pero wala? hanggang sa, yun nga, wala kami nahanap. Nagpakabit kami ng mga aircon na maliliit sa mga kwarto. Wala eh. Nag-search Wala, ako no? online. Ano ba yung portable na aircon na yan? Saan lumalabas yung tubig niyan? May exhaust silang Alam ko, kinakabit tubig sa eh, window. oh. Parang Sa window. Aircon talaga siya na meron kang parang tubo na ilalagay ka sa Ilalabas ilalagay mo sa sa bintana. So yung bintana Lalabas mo may sa parang ilalagay kang piece of plastic na may bilog. Syempre, O, paano pa magiging movable yan? Naka ano na siya sa bintana. I mean, Yung hindi pwede siya mo naka-fix, siyang, pwede mo siyang Hindi, ilipat. natatanggal siya. Bintana, Parang siyang yung, parang siyang host ng washing machine, ganun. Yun. Yan. Kuha ni Jam. So wala kang ganun Yun. sa Pilipinas. Mhm. Baka gusto mong mag-uwi ng ganun tapos benta mo na Sana lang. nga may kasi nga Alam ko meron. ito nga susunod na mga taon. Meron ba? Sigurado namang iinit pa. Sana mauso yung ganitong klaseng aircon diyan kasi syempre hindi naman lahat yung may kakayanan ilagay sa yung Alam ko meron naman, pero parang bihira lang siya na ano. so baka order Siguro us. hindi patok Order kasi sa based masa. siya. Kaya Yeah. siguro Mm-mm. Ayun. Mas gusto nila ibenta yung mas mahal na aircon. Yeah, Alam ko isa pa medyo yun, mo. Meron yun, nakita ko dati. Nagulat na ako. Sabi, may ganun pala. So, engineer, regarding dun sa solar, yung kunwari bibili ako ng solar na power bank, is it worth it na bumili nun or parang nagsasayang lang ako ng pera? Solar. Ay, oo, yun. Yung power bank, depende na lang kung hiker ka, ganun, parati ka nasa labas. Tapos, yung branded, Kasi kasi meron yung iba fake lang. Oo, totoo yan. Fake lang, Meron yung iba fake talaga. Ang iniisip ko kasi, ngayon kasi parang 4 months or 6 months dito sa Canada, winter. Pero pagka yung ibang time, kunwari ngayon, spring tsaka summer, may mainit din kami. So iniisip ko, paano kaya kung bumili na lang ako ng parang maliit na power bank or power station. Tapos doon ko na lang ipa-plug lahat ng devices namin, mga cellphones, laptop. Ay, meron nun. Yung parang Pwedeng cube. ganon. Yung ganon, power station. Pwede naman ganun, pero isa-charge mo din kasi yun power station. Mas tipid ba yun, engineer? I-charge power station siya na solar, may solar panel solar. na i-charge mo sa labas. Oo. Tapos instead na ikakabit mo yung mga devices mo sa sa mga outlet Yun na lang. So mas maganda kaya yun or parang wala masyadong difference? Hindi. Mas okay din yun kasi basta matcha-charge mo Mas sa tipid. araw. Mas tipid. Isasabay mo Depende sa sampayan. Depende na lang sa'yo kung kailan yung rate, yung ROI niya para sa'yo. Pero pag wala naman, di okay lang yun. Kasi sa solar, kasi yun, kino-compute nila yung ROI niya kung kailan babalik yung pera mo. Return of investment, no? Mostly yung mga walang battery solar type, yung sa bahay, nasa 4 years bago bumalik. Malapit na palang mag-expire yung sana. Oy, babalik na yung babalik na yung Investment ko. Babalik na. Pero pag yung mga battery type, nasa yung mga 6 to 7 yung ganun. 6 years? Ang tagal wag na lang pala. Mahalang battery nasa mga Engineer, ba yun? Nagde-depreciate ba yung quality ng solar panels? Parang kunyari, after 3 years ba, siya, parang kailangan mo nang palitan yung panel, ganyan. Ang mga maintenance siguro. Parang ganun. Hindi naman, basta kasi dapat nililinisan mo din yun, hindi mo lang iiwan sa taas yun.
Ganun ba? Yun yung Oo. nagpapamahal yung maintenance. Yung maintenance ang nagpapamahal. Nililinisan pala Hindi yun. naman akyatin, Oo. ganun. Nililinisan pala yun. Yeah, kasi Kasi, uso yun, di ba? Yung nasa tuktok ng bubong nila yung yung mga solar panel. Oo. Oo, ang alam ko lang, iiwan- binawalisan lang yun para mawala yung mga leaves. Parang ganun. Hindi. Pag umakyat kayo, Dok, yun, pag inano nyo, pag inano nyo yung kamay nyo, malikabo. Dapat Oo yun, nga. Oh, Hindi clear kasi yun. Linisan pag mo. maulan. makakita ko bukas, sige. Pag maulan, di ba, hindi pa siya napupunasan or Oo nga. para din Hindi, sa konti ng residue burn. Mababawasan. Pero, Yeah. syempre nga, pag ulan, Hindi siya, minsan, kailangan ulan, alikabok, i-clean yun, talaga. naghahalo. Parang sa kotse nga dyan. Sa Kailangan kotse. linisin. Oo, Kailangan kotse. sabunin. Paano yung... Ganon, or tubig lang, or punas, ganon. Kahit tubig Kailangan to, walang punas lang. Yung Meron sa akin ba kasi mga nasa wall eh. Mm. Mhm. Kasi yung every morning, yung araw nakatapat dun sa wall. Kaya dun na namin nilagay sa wall. Ayun, cool. Galing naman. Hindi, mainit nga yung wall eh. Pag dumikit ka nga sa kwarto ko, yung ramdam mo yung araw. Advice na lang engineer sa mga consumers para mas maging responsible consumers tayo ng kuryente, no, smart tips for everyone in consuming our resources, itong power na itong kuryente. Yung nga, pag hindi ginagamit, tanggalin na lang sa saksakan. Tapos, kung magpapagawa man lang ng mga bahay, i-consult na lang sa mga professional, mga civil engineer, electrical, ganon. Para sunod yung standard. Ayan. Kasi hindi naman kayo malulugi sa binayad eh. Yeah. Kasi pag nagawa yung bahay, yung mas lalo, architect, engineers lahat, liable sila ng 15 years sa bahay. Totoo. Pag may nangyari. Like 15 years lang pala yun. Oo. Nakataya yung lisensya nila dun eh. Ayun. Okay. Yun yung binabayadan. Parang sa mga din, kay Doc. Parang ganun. License din nila yung nakataya. Ay, wala akong kinalaman dyan. Ano ba yan? Ayun. Thank you. Thank you so much again sa mga nakikinig ngayong gabi, ngayong araw. Keep yourself hydrated kahit mainit, no? So, ayun, sa mga ka-drawing natin dyan, sa lahat ng creatives, always... Tubig. May the 40 Yeah, always keep this with you guys. Keep being Pinoy. Keep being creative and see you ulit next time. Bye-bye. Bye. Sige po, ingat po. Thanks for tuning in mga ka-drawing. If you enjoyed listening on this episode, please do me a favor by giving us a rate or comment here on Spotify. Also, visit and follow us on our social media pages by going to Kwentong Drawing on Facebook for more art talks. And of course, Jan Victoria on Facebook for more artworks. Alright, see you soon. Bye!